Tumigil ito sa pagtatangkang pag-agaw sa kanya ng tela, tsaka napansin niyang napahawak ito sa ulo. Agad naman siyang nag-alala dito dahil may sakit nga pala ito pero hindi niya ito pinansin. Tumalikod na siya at akmang sasakay na sa kotse, ngunit may biglang umagaw sa kanya ng tela. Sa akin nasasabay si Rio, kuya. May sakit na nga, nakuha mo pang asarin. Madilim ang mukhang wika ni Brent. Natigilan siya sa inasal ng pinsan. Ngayon lang ito naging ganto sa kanya. Halika na, Rio. Uuwi na tayo. Tsaka nito inilalayan sa Rio. Inihilig naman ni Rio ang ulo sa balikat nito. Parang gusto niya tuloy sipain sa Brent. Pagkuway kinapa ni Brent ang noon ni Rio. Ang taas lalo nilagnat mo. Pagpasensyahan mo na lamang siya, ha? Baka lasing pa siya kaya nagkakaganyan siya. Wika nito kay Rio. Halos umusok naman ang ilong niya sa sobrang inis pero wala na siyang nagawa pa ng alalayan na ito ni Brent na sumakay sa motor nito. Hanggang sa humarurot na ito ng takbo. Simula na mangyari ang bagay na iyon kina Rihanna at James. Pinilit ng umiwas ni Rio sa kanyang senyorito. Halos 1 linggo na siyang umiiwas dito dahil sa takot na baka isang araw, maalala na lamang nito ang namagitan sa kanila. Nang umagang inihatid siya ni Brent, nakita nito ang kobre kamang may bahid ng dugo. Buti na lamang at naniwala ito nang sabihin niya na regla niya iyon. Kaya takot na takot niyang baka makita iyon noon ng kanyang senyorito. Mas lumala na din ang kasungitan nito sa kanya. Kung dati nakikita niya itong umiti sa kanya kahit bahagya, ngayon halos hindi maipinta ang mukha nito pag nakikita siya. Lalo na kapag nahuhuli siya nitong masayang nakikipagbiruan sa kanyang Sir Brent at Sir Carlo. Dumating pa sa puntong wala na talaga halos, hindi na siya nito pansinin. Bihira na rin niya itong makita sa mansyon. 1 linggo na rin wala ang kanyang Sir Carlo. Bumalik na ito sa Manila. Medyo nalungkot siya dahil nakagaanan niya ito ng loob. Parang nais pa nga niyang maluha noong time na magpaalam ito sa kanya. Tatang, bakit po kaya palaging gabi na ko umuwi sa senyorito? Minsan napansin ko pa po na lasing siyang umuwi. Kaya lang po natakot po kung asikasuhin siya dahil may konting tampuhan po kami. Tanong ni Rihanna sa matanda. Nasa garden sila ng time na iyon. Inaalisan nila ng mga tuyong dahon ng iba't ibang halamang nandoon. Naku, Iha, hindi ko nga alam kung paano na ang batang iyan. Halos ayaw na umuwi dito sa mansyon. Kung umuwi man, 10 oras na ng gabi. Tinanong ko siya minsan kung bakit, hindi naman siya umimik. Naiiling na wika nito. Ah, ganun po ba? Buti pa po kayo nakakausap mo siya. Close po ba kayo, tatang? Tanong niya. Buti pa ito at may alam tungkol sa kanyang senyorito. Samantalang siya na naturing niyang alalay ay walang alam. Minsan nga parang nahihiya na siya dito kasi halos wala naman siyang ginagawa. Simpleng paglilinis ng silid, pag-aayos ng mga gamit nito at paglalaba lamang ang ginagawa niya. Buti pa dati siya naghahanda ng makakain nito. Kadalasan niya inaaya pa siya nito pero siya lamang itong tumatanggi. Oo, siya mismo ang umiiwas dito noong una pero hindi niya inaasahang didistansya din ito sa kanya. At hindi lang basta distansya kundi talagang tila hangin na lamang siya para dito. Yun bang nasasalubong ngunit tila hangin dahil animoy hindi siya nito nakikita. Parang dinibdib nitong masyado ang hindi nila pagkakaunawaanan dahil lamang sa kobre kama na hindi niya ibinigay dito. O baka dahil sa kanyang Sir Brent, siya sumakay pa uwi. Ulit-ulit niyang inaalala ang araw na iyon pero hindi talaga niya makuhang kasagutan o dahilan ng pagkakaganito nito. Halos 1 linggo din bago tuluyang nawala ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa namagitan sa kanila. Pinipilit na nga lang niyang gumalaw para hindi naman siya mapag-isipan ng iba na tatamad-tamad. Kahit masakit ang kanyang balakang ay pinipilit pa rin niyang tumulong kay Aling Miling. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Baka naman minagawa ka, kaya siya nagkaganyan. Wika ng matanda. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya, tatang eh. Sumama lang naman po ako noon kay Sir Brent pa uwi dahil sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko noon. Medyo mataas po kasi ang lagnat ko tapos siya po kasi inaaway ako. Tapos sobrang sungit pa noon kaya ayun po. Pero kung alam ko lang po na magkakaganyan siya sa akin, sana itiniis ko na lamang po yung sama ng pakiramdam ko. Feeling ko po tuloy ngayon, napakawalang kwenta ko. Ang laki-laki ng utang na loob ko sa kanya eh. Tapos ngayon halos hindi ko na nagagampanan ang tungkulin ko sa kanya. Kahit po simpleng paghahain ng pagkain niya sa Aling Miling na pong inuutusan niya. Naiiyak na pahayag niya habang patuloy sa pagtatanggal ng mga tuyong dahon. Hayaan mo't kakausapin ko siya kapag nagkaroon siya ng oras. Nakangiting wika na lamang nito. Salamat po, tatang. Mukhang hindi na po kayo umaabsent, tatang ha. Halos araw-araw na po kasi kayong nandito sa garden. Pag-iiba niya ng topic.
Oo naman. Okay na kasi yung pinagkakaabalahan ko sa Manila kaya pwede na ulit ako magstay dito. Nakangiti na sagot nito. Hindi po ba kayo umuwi sa pamilya niyo? Hindi po ba sabi niyo may pamilya kayo? Kunot noon na tanong niya dito. Medyo pabago-bago kasi ang sinasabi nito sa kanya. Naku iha, ganito talaga kasi ako kapag may mga kailangan ako asikasuhin. Pinapayagan naman ako ni James dahil na rin siguro sa katagalan ko nang naninilbihan sa kanila. Tsaka syempre umuwi ako sa pamilya ko. Nakangiti nitong sagot. Ganoon po pala. Patango-tango niyang sagot. Aba, kotse ni James yun Himala't umuwi siya ng maaga ngayon. Wika ng matanda habang nakatanaw sa main gate ng mansyon. Oo nga po, tatang. Baka po may mahalagang sadya o kaya naman po may naiwanang gamit. Wika niya. Naku, mabuti pa, isalubungin mo na siya, iha. Hayaan mo na ako dito, baka nga may mahalaga siyang sadya. Utos ng matanda. Mabuti pa nga po, tatang. Maiwan ko na po muna kayo dyan. Kapag po umalis agad si senyorito, babalik din po ako agad para matulungan ko pa po kayo. Paalam niya dito. Sige na, iha, huwag mo na akong intindihin dito. Pagtataboy nito, napangiti na lamang siya dito at saka tumakbo na patungo sa garahe. Naiiling na nakangiti naman ang matanda habang papalayo si Rio. Pagkuhay ipinagpatuloy na ang ginagawa. Senyor! Tawag ni Rio na hindi na niya naituloy nang makita ang babaeng pababa ng kotse nito habang inaalalayan ang kanyang senyorito. Si Fiona, ang ex na senyorito. Hindi makapaniwalang bulalas niya sa isipan. Babe, thank you talaga sa pag-invite mo sa akin dito ha. At saka sorry sa inasal ko nung una ko magtungo dito ha. Ikaw naman kasi, sinabi ko na sa'yo hindi tunay ang nararamdaman mo sa babaeng iyon Ang tigas pa ng ulo mo. Wika ng babae nang tuluyan itong makababa. Tahimik lamang naman ang kanyang senyorito. Walang mababanaag na emosyon sa mukha nito. Ngunit matiim itong nakatitig sa kanya. Siya naman ay hindi malaman ang nararamdaman. Sunod-sunod ang katanungan sa kanyang isipan. Bakit nito kasamang ex nito? Nagkamabutihan na kaya ang mga ito? Pakiramdam niya hindi kakayanin pa niya ang makita itong nasisiyahan habang kasama ang babae. Mabilis siyang tumalikod para lang maikubli ang luhang kusa na lang pumatak sa kanyang mga mata. Parang sinampal siya ng katotohanan na kahit muntik na siyang mamatay dahil sa pag-iingat na hindi sila mabuking nito, ay hindi pa rin sapat iyon para hindi lumabas ang totoong nararamdaman ng kanyang senyorito para sa babae. Ang totoo ay ginamit lamang talaga siya nito para siguro matiyak nito kung may nararamdaman pa ito sa babae. Ang sakit lang para sa part niya na ginawa niya ang lahat para matulungan ito tapos ang totoo pala'y in love pa rin ito sa babae. Rio, ipaganda mo kami ng merienda. Doon mo sa may pool dalhin, bilisan mo lang. Seryoso ang mukhang utos nito. Mabilis niyang pinahid ang luha at saka nakangiting humarap dito. Masusunod po, senyorito. Nakangiting wika niya sabay naglakad na siyang palayo. Sino yun? Bakit parang pamilyar sa akin ang mukha noon? Narinig niyang tanong ng babae. Wala yun. Alalay ko lang yun. Narinig naman niyang sagot ng kanyang senyorito na lalo namang nagpasikip sa kanyang dibdib. Animoy may mga kamay na pumipiga doon, kaya naman saglit siyang tumigil para haplusin ang parteng iyon. Humugot muna siya ng malalim na paghinga at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Lumayo naman ang bahagya si James sa kanyang ex-girlfriend nang makalayo na si Rio at saka marahas niyang inalis ang kamay nitong nakapulupot sa braso niya. Halos 2 linggo nang gulong-gulo ang puso't isipan ni James dahil sa damdaming natuklasan niya na patungkol sa kanyang alalay na si Rio. Natiyak niyang may pagtingin na siya dito. Sa simpleng pagpikit niya, mukha nito ang kanyang nakikita. Iyong nakakaalaw ng ngiti nito at halakhak na tila nakakagaan sa kanyang puso. Ang mga kilos nito sa bawat sulok ng kwarto. Ang paghahanda nito ng kanyang almusal at mga pag-aalala nito sa tuwing masama ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing halos mabaliw siya sa selos kapag nakikipaglapit o biruan ito kina Brent at Carlo. Yung galit niya na tila nais na niyang manapak kapag hinahawakan nito ni Brent. At ang matinding pagkamis dito simula nung umagang pinili nitong sumakay kay Brent kesa sa kanya. Simula kasi ng araw na iyo'y dumistansya na siya dito. Doon kasi niya nabatid na kakaiba na ang nararamdaman niya sa alalay. Halos mamaga ang kanyang kamao noon sa kakasuntok sa kanyang manibela ng araw na iyon. Parang nais niya noon na habulin ang mga ito at bawiin si Rio kay Brent.
Dahil sa natuklasan ay minabuti na niyang tuluyan itong iwasan. Hindi kasi niya matanggap na nagkakagusto siya sa kapwa niya lalaki. Galit siya sa mga bakla noon pero ngayon hindi na niya masiguro kung ano ba talaga siya. Kung tunay pa ba siyang lalaki o tuluyan na siyang naging bakla. Hindi niya iyon matanggap sa kanyang sarili kaya minabuti niyang kontakin si Fiona para matiyak kung ano ba talaga siya. Sinabi niya sa babae na susubukan niyang ayusin ang tungkol sa kanilang dalawa. Yun pala hindi pa naman ito umaalis sa kanilang probinsya kaya naman kaninang umaga ay nagpasundo ito. Ginawa niyang palusot kay Fiona nung magtanong tungkol kay Rihanna. Sinabi niyang may hindi silang dalawa na napagkasunduan at ito ang nakipag-break sa kanya. Tuwan-tuwa naman ang babae. Hinalikan agad siya nito sa labi nang magkita sila ngunit walang dating sa kanya ang halik nito. Hindi katulad nung bigla niyang halikan si Rio. Sandaling tumigil ang mundo nung time na iyon sa kanya. Ibang-iba sa halik ng babae na kahit sanay na sanay sa ganoong bagay, wala pa din iyong spark sa kanya na kanyang hinihintay. Isa pa, hindi rin niya ma-feel yung kapayapaan sa kanyang dibdib. Katulad na lamang kapag may ibang babae sa paligid. Hindi katulad na Rio na kahit nasa kanyang silid o kaya ay magkadikit ang balat nila, hindi man lang siya makaramdam ng pagkailang. Feeling nga niya safe siya kapag si Rio ang kasama. Hindi katulad ngayon na kasama niya si Fiona. Para maiwasan lamang ang kakulitan ni Fiona ay inaya na niya ito sa may pool. Halos lumuwa naman ang mata ng babae na makita ang malaking swimming pool nila. Siya naman ay naupo na sa upuan doon. OMG babe, super yaman niyo talaga. Alam mo bang pangarap ko magkaroon ng ganito sa magiging bahay ko? Kaya babe, kapag okay na tayo, pakasal na tayo ha. Tapos magawa tayo ng bahay na may ganito kalaking swimming pool. Wika nito sabay lapit sa kanya at walang babalang kumandong sa kanya. Yun naman ang naabutang eksena ni Rihanna. Pakiramdam niya libu-libong punyal ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Kasunod noon ay ang tila pangangatog ng kanyang tuhod at ang pagkawala ng lakas noon maging ang kanyang mga braso kaya naman nabitawan niya ang meriendang daladala niya. Mabilis naman tumayo si James. Muntik pa nga bumagsak si Fiona dahil sa biglaang pagtayo nito. Tumayo siya para daluhan sana si Rio ngunit nagtagis ang kanyang mga bagang at halos maglabasan ang kanyang ugat sa noo nang makita niyang inaalalayan na ito ni Brent. Pinagpagpan nito ang kamay ni Rio. Narinig niyang umaray ito. Nasugatan pala iyon ngunit halos umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo sa sumunod na ginawa ni Brent. Isinubo nito ang daliri ni Rio. Sa sobrang galit, mabilis siyang lumapit sa mga ito at agad na hinila si Brent kasunod noon ay ang pag-igkas ng kanyang kamao. Tumama iyon sa mukha nito. Nahulog sa tubig si Brent at tumili ng malakas si Fiona. Si Rihanna naman ay mabilis na dinaruhan ng kanyang Sir Brent. Siya naman ay hindi nakakilos kaagad. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya iyon sa kanyang pinsan. Ano ba, senyorito? Tulong naman po! Sigaw ni Rio na nagpabalik sa kanya sa huwisyo. Tila lantang gulay si Brent nang pagtulungan nilang iahon mula sa swimming pool. Pinasan niya ito at dinala sa silid nito. Sumunod naman sa kanila si Rio at mababanaag ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Pinunasan nito ang dugong umaagos sa ilong ni Brent at saka hinubad nito ang t-shirt ng kanyang pinsan. Pinunasan ng tuwalya ang basa nitong katawan at akmang huhubarin nito ang short. Ngunit pinigilan na ito ni Brent na nooy medyo okay na siguro ang pakiramdam. Mabilis na kumuha si Rio ng t-shirt sa cabinet nito. Sinamahan na rin ng short at panloob nito. Okay na ako, Rio. Pwede na kayong lumabas ni Kuya. Wika nito. Halatang nagtitimpi lamang ng galit. Sigurado ka ba, Sir Brent? Ayaw mo ba natulungan kita? Tanong ni Rio. Sige na, Rio. Lumabas ka na. Ako nang tutulong sa kanya. Wika naman niya. Balak din kasi niyang humingi ng paumanhin sa pinsan dahil sa ginawa. Hindi, Kuya. Lumabas na lang muna kayo. Nais ko lamang na mapag-isa. Madiing wika ni Brent. Medyo madilim din ang ora nito. Sige Sir Brent, lalabas na kami pero nandyan lamang ako sa labas ha. Tawagin mo lamang ako kung may kailangan ka. Wika naman ni Rio. At saka nagpatiuna na ito sa paglabas. Sumunod naman siya dito. Senyorito, pwede ka bang makausap? Seryosong wika nito. Tungkol saan? Tsaka may bisita ako. Nakakaya naman paghintayin ko siya doon. Tatanga-tanga ka kasi kung bakit kasi binitawan mo yung mga daladala mo. Kunyari galit na wika niya para ikubli lamang ang tunay na nararamdaman. Ano bang problema mo ha? Kung may problema ka sa akin sabihin mo, hindi yung nangangapa ako. Tapos ngayon dadalhin mo dito ang babaeng yun ha? Iniinsulto mo ba ako?
Senyorito, muntik na ako mamatay para lamang hindi tayo mabuking ng ex mo na yun. Para lamang maging okay ka na tapos ngayon nandito na naman siya. So, gano'n na lang yun? Kayo na ulit? Tapos, bakit pati si Sir Brent sinaktan mo? Ano bang trip mo, ha? Anong ginawa niyang masama sa'yo? Sumusobra ka na eh. Hindi mayapat, may malaka ko sa iyong pagkakautang. May karapatan ka nang saktan ako ng ganito. Na feeling mo ikaw ang Diyos na dapat kong sundin. Nakakapikon ka na eh. Hindi na kita maintindihan. Ano ba kasi problema mo? Galit na pahiyag ni Rio. Ngunit gumaral-galambos nito sa huling katagang binitawan nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano sasagot dito. Kahit siya'y gulong-gulo na rin. Maya-maya narinig niya ang bahagyang paghikbi ni Rio hanggang sa ang hikbi ay unti-unting lumakas. Nahabag naman siya dito. Ramdam niya ang paghihirap nito. Lumapit siya dito at tinangkang hawakan nito ngunit iwinaksin nito ang kanyang kamay. I'm sorry, Rio. Sorry sa nagawa ko. Nawika na lamang niya. Sorry? Yan lang ba ang kaya mong isagot sa akin? Nais kong malaman ang dahilan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kahit paulit-ulit kong isipin ang araw na iyon, wala talaga akong makuha ng sagot eh. Gulong-gulo na ako, senyorito. Please sabihin mo naman kung anong pagkakamaling nagawa ko. Lumuluha pa ring wika nito. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Seryosong tanong niya. Tumango ito at tila nagsusumamon tumingin sa kanya. Lumapit siya dito at walang babalang niyakap ito ng mahigpit. Halatang nagulat ito at saka bahagya itong nagpumiglas ngunit hindi niya ito pinakawalan. Senyorito, bakit niyo po ako Hindi na nito na ituloy ang naisabihin dahil agad niyang sinakop ang labi nito ng labi niya. Nanlalaka ang mata nito, tila gulat na gulat sa kanyang ginawa. Muling tila tumigil sa pag-inog ang kanyang mundo nang malasap ang napakalambot na labing iyon. Maya-maya ay sinapo ng kamay niya ang likod ng ulo nito para mas maayos niyang maangkin ang labi nito. Hindi man ito tumugon pero ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Kapag ko ay pinalaya din niya ang medyo nangangatal pa nitong labi na kung pwede lamang sana ay ayaw niya nang bitawan pa. Alam mo bang gusto ko laging malasap ang labi mo? Lagi mong ginugulo ang sistema ko. Laging ikaw ang laman ng isip at puso at maging pumipikit ako, ikaw pa rin ang nakikita ko. Gulong-gulo na ako, Rio. Hirap na akong kontrolin ang damdamin ko. Tila hirap na wika niya. Sa tingin niya tama lamang na magtapat na siya, kaysa lokohin niya ang sarili niya at gumamit pa siya ng tao para pagtakpan lamang ang damdamin niya para sa kanyang alalay. Ano pong ibig niyo sabihin, senyorito? Halatang kinakabahan ito. Mahal kita, Rio. Hindi bilang kaibigan o anuman. Mahal kita bilang isang lalaking iniibig. Alam ko nisa sa atin ang bakla at kahit mahirap para sa akin tanggap ko sa sarili ko na isa akong bakla. Lakas loob na pag-amin niya. Ano po? Namimilog ang matang bulalas nito. Halos malaki ang mata ni Rihanna sa narinig mula sa kanyang senyorito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito, ngunit nandoon ang kagustuhang maglulundag siya dahil sa sobrang kasiyahan. Imagine, mahal din siya ng kanyang senyorito, ang lalaking lihim na tinatangi ng kanyang puso. Ang problema nga lang akala nito na nababakla na dahil nga ang pagkakaalam nito ay isa siyang lalaki. Parang mas lalong naging komplikado sa kanya ang lahat. Paano niyang ipagtatapat dito ang buong katotohanan? Paano niyang sasabihin dito na hindi ito bakla dahil babae naman talaga siya? Pero batid niyang mahirap para ditong umamin ng nararamdaman nito, lalo pat inaakala nito na bakla ito. Paano na lang kung mas lalo pang lumala ang sitwasyon? Mahal kita, Rio. Maniwala ka man o hindi, totoo ang aking ipinagtapat sa'yo. Kaya nga sinusubukan ko umiwas sa'yo. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mapalayo sa'yo. Gagawin ko pa sanang kasangkapan si Fiona para makalimutan kita. Bala ko sanang ayusin ang tungkol sa nakaraan namin pero nang makita ko kung paano ka i-care ni Brent, kung paano siyang nag-aalala sa'yo. Alam ko kasi na may iba din siyang pagtingin sa'yo. Kaya palagi ako naiinis o nagagalit kapag naglalalapit ka sa kanya dahil nagsaselos ako. Masyado kasi kayong malapit sa isa't isa na samantalang ako na mismong nag-hire sa'yo, parang wala ka lang pake. Pakiramdam ko nga mas mahalaga pa si Jude at Brent kaysa sa akin. Hindi naman po sa ganoon, senyorito. Mga kaibigan ko po sila kaya naman po malapit ako sa kanila. Walang mas matimbang sa inyong tatlo dahil pantay-pantay lamang po ang pagtingin ko sa inyo. Paliwanag niya dito. Okay lang naman, Rio. Naintindihan ko naman na hindi mo matatanggap ang ipinagtapat ko sa'yo.
Kaya lang, hayaan mo sanang patunayan ko sa'yo na mahal kita. Handa ako na ipagtapat kay Papa at sa lahat ng mga nandito na mahal kita. Wikang muli nito na ikinabahala naman niya. Naku, huwag po senyorito. Huwag niyo pong gagawin yan. Mas magiging komplikado sa atin ang lahat kapag ipinagpatuloy mo iyan. Hayaan niyo na lamang po lumipas ang nararamdaman niyong iyan. Marahil po ay naguguluhan lamang kayo. Wika niya. Minabuti niyang itago pa rin ang lahat dito. Oo, gusto niyang ipagtapat na rin dito ang lahat maging ang namagitan sa kanila sa farm. Nais niyang sabihin ditong hindi pa naginip lang ang lahat. Gusto niyang madama ang yakap at halik nito. Yun bang tipong wala siyang kinatatakutan pero hindi pa napapanahon eh. Gusto niyang matapos muna ang lahat ng atraso dito bago niya ipagtapat dito ang lahat. Hindi kasi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Kung sakaling magalit ito at palayasin siya, at least nakabayad na siya ng pagkakautang dito. Okay. Naiintindihan ko, Rio. Sana'y hindi ka na mailang sa'kin. Sana'y iwasan mo na ang makapaglapit kina Brand kasi ang totoo niyan. Halos ikabaliw ko kapag nakikita ko masaya ka sa kanila. Tapos sa'kin bibihira kung makita ang mga ngiti mo. At saka pasensya na kung nagawa ko iyon kay Brand. Kahit ako'y nagulat din talaga. Sorry kung ganito ako. Alam mo naman siguro kung anong napagdaanan ko, diba? Ayoko nang maulit iyon. Tsaka oo nga at lalaki ka pero ibang napapansin ko kay Carlo kapag kausap ka eh. Lalo na kay Brent. Ayoko yung ganoong feelings. Nagsasalos ako ng sobra. Kahit kailan hindi ako naging ganito lalo na kay Fiona. Sa'yo lang talaga. Yun ba simpleng makipag-usap ko sa kanila hindi ko maiwasang magselos? Oo, siguro nga para sa'yo nababaliw na ako pero Rio, siguro naman kahit papaano may nararamdaman ka rin sa akin, diba? Mahabang pahayag nito at saka medyo nag-aalangang itanong ang bagay ni iyon sa kanya. Naging tuliro naman ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano nga bang isasagot sa tanong ng kanyang senyorito. Babe, grabe, ano na ba nangyari sa'yo? Napakatagal mo. Naubos ko na lamang ang panibagong meriendang dinala doon ng muchacha niyo. Hindi ka pa rin bumabalik. Miss you na agad. Grabe babe, ang laki naman ng mansyon niyo. Buti na lang talaga't sinamahan ako ng isa niyong boy dito kaya natuntun agad namin kayo. Naku kung hindi baka naligaw na ako. Mahabang wika ng kadarating lang na si Fiona. Lumapit ito sa kanyang senyorito sabay pulupot ng braso sa bewang nito. Sige po senyorito, mauna na po ako. Paalam niya at saka tumalikod na sa mga ito. Rio, wait! Tawag nito ngunit hindi na niya pinansin. Naku babe, bakit mo ba tinatawag ang alalay mo na iyon? Halika na babe, samahan mo ako maglibot sa loob ng mansyon niyo. Narinig din niyang malanding wika ng ex nito. Naiinis siya dito pero pinagpasalamat na rin niya ang pagdating nito. Nagawa niyang maiwasan ang kanyang senyorito. Hindi kasi niya alam ang isasagot dito. Minabuti niya magtungo sa silid ni Brand para kumustahin ito. Nakailang katok muna siya bago pagbuksan nito. Okay ka na ba Sir Brand? Tanong niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Umupo ito sa kama at siya naman ay pinaupo sa sofa na nandoon. I'm okay, Rio. Don't worry. Sa tingin ko, hindi na magandang manatili ka pa sa mansyon na ito, Rio. Nakita mo naman ang ginawa kanina ni Kuya. Sinaktan niya ako nang wala namang dahilan. Medyo nakaramdam ako ng galit sa kanya pero sa tingin ko, alam ko na kung bakit siya nagkakaganyan. Pahayag nito habang hinihimas ang medyo namamaga na panga nito. May ipinagtapat po siya sa akin, sir. Nag-aalangan siyang sabihin dito pero ito lamang ang nakakaalam ng tungkol sa pagkataon niya. Nais niyang hingin ang opinyon nito sa sitwasyon niya ngayon. Ano sinabi niya? Tanong nito. Mahal niya daw po ako at kaya niya nagawa ang bagay na iyon sa iyo dahil nagsaselos daw po siya. Tsaka iniisip niya po na bakla siya at tanggap niya daw po dahil totoo daw po ang nararamdaman niya para sa akin. Pagtatapat niya dito, napansin niya ang bahagyang pagdilim ng mukha nito. Nagagalit po ba kayo sa kanya, sir? Humingi na po siya ng tawad kanina. Hindi rin daw po niya inaasahan na kaya niyang gawin iyon. Wikang muli niya. Okay lang yun. Tama nga ako sa hinala ko. Nasabi mo na ba ang tungkol sa pagkatao mo sa kanya? Tanong nito. Hindi pa po. Ang totoo po hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Wika niya. Litong-lito talaga siya. Parang gusto na niyang umamin sa kanyang senyorito ngunit tila may pumipigil sa kanya na wag na muna. Tama lang Rio. Kapag nalaman niya iyon lalo pa at inaakala niya na nababakla na siya baka hindi kanya mapatawad. Baka kung ano pa ang magawa niya sa'yo. Lalo pa at ayaw na ayaw niya ang niloloko siya. Hindi na kita matutulungan kapag sumabog ang galit ni Kuya James. Wika nito. Pero ano po ang gagawin ko?
Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Parang nakakailang na po lalo kapag nagkalapit na kaming dalawa. Basta subukan mo na lamang na umiwas. O ano kaya kung umuwi ka na lang sa inyo? Wika nito. Ayoko pa po, sir. Gusto ko munang matapos bayaran ang lahat ng atraso ko sa kanya bago ako umalis o ipagtapat sa kanya ang totoo. Sagot na lamang niya. Sige, ikaw ang bahala pero doblehin mo na lamang ang pag-iingat mo at subukan mo na lamang siyang iwasan. Paalala nito. Opo, sir. Maraming salamat po. Simula na magtapat si James kay Rio. Palagi na itong magiliw sa kanya. Naiilang siya at kahit nais niya itong iwasan hindi niya magawa. May mga time na sinasadya nitong papuntahin siya sa silid nito kahit wala naman siyang gagawin doon. Pinipilit din siya nitong mamasyal na silang dalawa lang pero tumatanggi siya dahil ayaw niyang mapag-isipan ng masama ang kanyang senyorito. Ayaw niyang patuloy na paghinalaan ito ng mga tao na isang bakla. Ngunit hindi rin niya maiwasan ang kiligin sa mga gestures nito. Tila hindi ito naiilang sa kanya kahit paakala nito'y lalaki siya. Mukhang tuluyan na nga nitong natanggap na isa itong bakla. May time pa nga na may mga pinamili itong bagong damit para sa kanya at ilang pares ng mamahaling sapatos. Rio, alam kong bakla ako dahil tunay ang nararamdaman ko sa'yo. Pero parang nasusuka ako kapag iisipin na magdadamit ako ng pambabae para lamang magustuhan mo. O kaya magpa-transgender ako. Alam ko naman maganda ako kapag ginawa ko iyon at baka sakaling tanggapin mo na ako bilang jowa mo. Pero kinikilabutan ako kapag naiisip ko ang bagay na iyon. Siguro naman okay lang na ganito lang itsura ko, di ba? Siguro naman darating ang araw na matatanggap mo rin ang isang katulad ko, di ba? Ikaw naman kasi, wala ka man lang sagot o kaya paramdam sa akin kahit ginagawa ko naman na ang lahat para maiparamdam sa iyo na mahal kita. Mahabang pahayag nito. Nasa kwarto sila noong time na iyon at nanonood lang sila ng TV dahil parang day off nito. Ayaw niya sana pero tinawag siya nito. No need na po iyan, senyorito. At saka alam ko naman po na naguguluhan po kayo. Kaya iniisip niyo po ang bagay na iyan. Hindi po kayo bakla. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Natatawang wika niya. Rio, alam kong paraan mo lang iyan para itaboy ako. Wika nito at saka may kung anong kinuha sa drawer. Natawa pa siya nang pumalantik ang kamay nito. Hindi kasi dito bagay. Super macho at puro muscles ang katawan nito tapos lalaki-lalaki ang dating. Tapos biglang pipitik ng ganoon. Kahit sino siguro yun matatawa talaga. Tumalikod ito sa kanya. May kung anong ginagawa. Ilang sandali pa ay humarap na ito. Charan! O, diba? Ang ganda ako? Malakas na wika nito. May papilantik pa ng kamay. Napahagalpak siya ng tawa nang makitang itsura nito. Yun bang halos sumakit na ang kanyang tiyan dahil hindi niya mapigilan ang katatawa sa itsura nito. Kahit sino naman siguro'y matatawa. Naglagay ito ng red lipstick sa labi nito at pagharap sa kanya ay nagpapapungay pa ng mata with matching flying kiss sa kanya. Tapos ang arte pa ng pagkakasalita dito na hindi talaga bagay. Lalaking lalaki ito tapos ganoon ang itsura. Mabilis itong lumapit sa kanya at kiniliti siya nito nang kiniliti kaya naman lalo siyang napahagalpak ng tawa. Halatang naasar na ito sa kanya hanggang sa binuhat na siya nito at pabagsak na inihagi sa kama. At saka mabilis na umibabaw sa kanya. Doon naman siya natigil sa kakatawa. Kasunod noon ay ang walang babalang pagsakop ng labi nito sa kanyang labi. Senyorito, wag! Nasabi na lamang niya ng saglit na magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Sa unay nagpupumiglas pa si Rio pero kalaunan ay tuluyan na siyang nagpaubaya dito. Dalang-dala na siya sa tamis ng halik ng kanyang mahal hanggang sa bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Naramdaman din niya ang kahandaan nito sa may puso niya at doon ay umilaw ang babala sa kanya. Agad niya itong itunulak at muntik pa nga itong bumaliktad sa kama dahil napalakas iyon. Mabilis naman siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Pasensya na, senyorito. Labas na muna po ako. Paalam niya saka siya mabilis na lumabas ng kwarto. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib niya na makapasok sa sariling silid. Napakahina talaga niya pagdating sa kanyang senyorito. Mahawakan lamang siya at lalo na kapag hinalikan siya nito, nawawala siya sa tamang huwisyo. Paano na lamang kung hindi niya ito napigilan? Papaano na? Di nabuking na siya. Ay, dapat talaga'y umiwas-iwas ako sa kanya. Kaloka ka, Rihanna. Ang sarap mong sabunutan. Munti ka na. Pagkakastigo niya sa kanyang sarili.
Pero pakiramdam niya na mga sandaling iyon ay sinisilaban siya. Sino ba naman ang hindi mag-iinit sa ginawa ng kanyang senyorito? Lalo pa at naisip niya ang mainit na tagpong namagitan sa kanila sa farm. Nakahubad pa naman ito at tanging boxer lamang ang suot kaya daman niya ang init ng balat nito. Minabuti niyang maligo dahil tanghalin tapat naman na noon kaya feeling niya parang ang sarap magbabad sa bathtub. May bathtub kasi ang banyo niya. Nagsashower lamang siya at ayaw niyang gamitin ang bathtub pero simula nang may namagitan sa kanila ng kanyang senyorito, palagi na siyang nagbababa doon lalo na kapag sumasagi sa kanyang isipan ang mainit na tagpong pinagsaluhan nila ng kanyang senyorito. Siniguro niyang nakalak ang pinto bago naghubad. Ipinatong niya sa kanyang kama ang mga pinaghubaran kasama na ang kanyang supporter na malapad na garter at maging ang panty. Nakalak naman ang pinto kaya safe naman siya. Kahit na nakahubad pa siyang magpalakad-lakad sa kwarto. Hindi lamang siya naglalak doon kapag alam niyang magbibihis ang kanyang senyorito. Alam naman niya ang schedule nito sa paliligo at pagpalit ng damit kaya itinaon na lamang niya ang paglabas sa silid kapag oras na ng paliligo o pagbibihis nito.